Time out muna tayo guys sa paggala sa kagubatan. Samahan nyo muna kami sa aming day 1 ng Lukad serye. Bali pagkagising ko kaninang umaga, diretso na agad ako sa aming tapahan. Nagsimula na kasi sila, tutulong tayo. Nung isang araw pa to nakawit ng tsuhin ko at ilang araw ding natenga. Tapos umupa na lang kami na magtatapas guys kasi medyo madami. Baka pag kami ang gumawa nito ay matagalan pa. Kaninang madaling araw pa to tinapasan kaya hindi natin sila naabutan. Pero yung mga natira ay mamaya ulit babalikan. Bali kahapon ay nakaisang salang na sila. At ang inuna yung sariling nyuga nila nanay. Kaya yung mga bao dito ay unti-unti nang inuuli. Tapos ngayon naman ay magpapahila kami para sa tresyuhan. Ilang balik na lang naman to kasi yung nasa baba na lang yung natira. Kahapon kasi habang hindi mainit ay inutay-utay na to. Di nga lang tayo masyado nakatulong kasi naging busy tayo sa ibang bagay. Sa tuwing napupunta ako sa daan na to guys ay may naaalala ako. Dito tayo nagpakabasa sa ulan at dito rin nasira yung unang cellphone natin. Kaya napabili tayo ng bago at natatawa na lang ako sa tuwing naiisip ko. Ang buong akala ko kasi nung una ay waterproof ang iPhone. Kaya naging kampante rin ako ng mga oras na yon. Ang kaso nga lang mga ilang araw lang ang nakalipas ay nasira din. Pero sa awa naman ng Diyos guys ay nakabili na tayo ng bago. Bali hindi na namin pinuno itong unang hila. Sobrang tirik na tirik kasi yung daan dito at kawawa naman yung kalabaw namin. Pagdating namin dito sa ibabaw ay saka na lang namin dinadagdagan. Kahit medyo punuin na dito ay pantay naman yung lupa. Tsaka malapit na to sa tapahan namin. Utay-utay na rin nagbabaak yung tsuhin ko para makasalang na mamaya. Inuna muna namin gawin to bago yung bahay namin. Baka kasi mamaya abutin na naman ang pagbaba ng presyo. Halos kalahati din kasi yung binagsak at sobrang mura na. Napakadami din kasi na nagkokopra ngayon. Kagaya na lang dito sa nyuga namin na halos doble ang dinami. Kaya para mas mapadali ay kumuha na lang kami ng upahan. Pero sa pagtatapas lang naman at sa ibang bagay ay kami na ang gagawa. Para sa akin kasi yun lang yung pinakamahirap na parte kapag nagkokopra. Kapag nailagay na naman sa tapahan lahat ay madali na lang. About naman sa pagtitikal ay marami naman kami nagtutulong-tulong. At sa mga nagtatanong kung okay pa ba magkopra, para sa akin ay depende. Kung sarili nyo ang nyugan ay wala namang problema. Pero kung katulad naming hati ang laban ay medyo alanganin. Pero ngayon lang naman yun at mura ang presyo. Ganito kasi yan guys, mura ang presyo pero mahal ang upahan. Kaya kung madami ang nyug ay lugi talaga. Tapos idagdag mo pa yung makukonsumo nyo araw-araw. Yung ganitong trabaho naman kasi hindi kaya ng biglaan. Sa mura ng presyo ngayon yung makakabahagi nyo ay parang pambayad na lang sa upahan. Pero depende na rin yun guys sa diskarte nyong gagawin at sa usap. Dito kasi sa amin ay minimum na yung 600. Pero hindi na yung pakain tsaka pamerenda. Patakaran lang namin yun at hindi naman pare-pareho. So bali pagkatapos ko maghila guys ay kumuha naman akong itak. Umuwi muna si Teo at tayo naman na magbabaan. Iniipon din namin tong sabaw ng nyug kasi kapos na kapos talaga kami sa tubig. Baka kasi mamaya ay biglang magkaberya dito sa tapahan. Kagaya na lang nung nakaraan na biglang nasunog. Kaya mas mabuti na yung handa para hindi mataranta. Bali dadagdagan ko lang naman guys itong biniyak ng tsuhin ko. Parang kulang pa kasi to sa isang salang. Habang nagbibiyak ako sila naman yung nagsasalansan. Ganito yung ginagawa namin pagpapatas kapag nagkokopra. Nakatagilid yung nasa ilalim tapos nakataob naman itong nasa ibabaw. Para hindi basta-basta masusunog kahit malakas ang apoy. Pero sa iba naman guys ang ginagawa nila ay kinakalat lang. Pwede naman yung ganun basta malaki yung tapahan. Ito kasing sa amin ay 1,000 lang mahigit ang kasya. Ang kagandahan kasi sa ganito nakapatas ay maayos ang luto. Magkakaroon man ng hilaw pero konti lang. Kaya para hindi na magdoble gawa ay pinaglalaanan na lang namin ng oras. Medyo madami-dami rin yung naipon naming sabaw ng nyug guys nung matapos kami magbaan. Bali nakatulog ako saglit at pagbalik ko ay luto na pala to. Napakaganda ng luto neto guys at malatingga kahit yung nasa ibabaw. Kasabay netong natapos ay yung inuuling sa drum. Kaya kapag lumamig na tumamaya ay titikalin na rin namin to para maisunod na yung pangalawang sala. Bye-bye! 2 fingers sa akin!